kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon'y nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga, makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
mismo magpapawi ng mga luha sa ating mga mata. No more sorrows, no more heartbreaks, no more diseases, no more conflicts, no more wars, no more financial problems. Lahat ng iniintindi natin na problema ngayon dito sa old earth, pagdating po natin sa new earth, lahat yan pawi na, mga kapatid. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Huwag kayong susuko po. Basta diretso ka lang. Kahit pipilay-pilay ka, diretso ka. Isang araw magugulat ka ngayon, pipilay-pilay ka. Pilay-pilay ka ngayon, pero mamaya magugulat ka, dire-diretso na lakad mo. Mabilis na lakad mo, ando na lakad mo, tumatakbo ka pa na lakad mo. Why? But nawala na yung pain. Kaya malaki po ang kaugnayan ng rapture sa way of salvation at sa Godhead po. Napakalaki ng kaugnayan po. Kaya huwag natin biruin ang baptism in Jesus' name, repentance and receiving the Holy Ghost. Huwag natin biruin. At yung one God natin, huwag niyong bibiruin. Dapat master niyo yan. Anong galit natin sa anak natin na pagdaanan nila yung pinakapuot natin, tayo ng tao, hindi po natin yan magawa sa anak natin. Kahit anong rebelde nung anak, umiira ng pusong magulang. Ano pa po kaya yung good Heavenly Father? As long as nananatili po yung today, tandaan po natin, mercy is available. Pero pag lumipas na po yung today, diyan po magsisimula ang pananagutan. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We are called to shine His light, serving people day and night. Hands of mercy, hearts so true. Lord, we live to follow you, bringing hope to every soul. Jesus Christ will make us whole, lifting burdens, calming fears. God is moving through the years. Grace overflowing, love unending, faith arising, hearts ascending. Go, we proclaim your holy name to every heart across the land. To every heart across the land. Sing song. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at handang-handang makisa sa paghahandog po sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mong, handang-handa ako magpuri sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Tunay nga po na pinagpala tayo at kahit na saan tayo pumunta, ay talaga nandun kasama natin ang presensya ng Panginoon. Ngayon po, tayo po ay magbabasa po na ng ilang talata sa Biblia, sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Purihin po ang ating Diyos. Sa kapanahon na ngayon, napakahirap pong mag-ilaw sa mga tao, sa mga kakilala mo, sapagkat iba't ibang klaseng pagsubok ang dumarating.
Pero alam po ba ninyo, nakikita ko na dahil sa masidhi nating pag-ibig sa ating Lord, kumikilos siya. Because yun ang gustong ipakita ng Lord sa kanila. Kahit anong paraan ang gawin ni Satanas sa gawain ng Diyos, ipaglalaban niya ng Panginoon sapagkat ang mga anak ng Diyos ay patuloy na mag-iilaw at mag-iilaw sa buong mundo. Amen? Bakit po? Pinakita ng Lord sa kanila na ang mga anak ng Diyos hindi matitinag kaya't pinaglaban ang gawain ng ating Panginoon. At ngayon, muli magsasalita na naman ang Panginoon sa atin, kaya ihanda natin ang ating mga puso. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo. Nadarama namin, Lord, na lagi ka namin kasama. Pero nandyan si Satanas na bumubuntot sa amin at humahadlang sa amin. At inaalisan kami ng karangalan, naalisan kami ng pag-asa, kinakawawa kami. Pero hindi kami kawawa, sapagkat kayo ay sumasa amin. Patuloy na pag-iilawin mo kami sa mundong ito, na saksakan, Panginoon, ng dumi. Kaya kaming lahat, nais namin na malinis ang aming pong bansa. Tinataas namin ang gawang ito, O Diyos. Inihiling namin ng basbas mo, basbasan mo po kaming lahat. Kung mayroon man daladalang problema ang mga anak mo, linisin mo ang isipan. Tulungan mo, O Diyos, na ngayon walang hahadlang sa pagpupuri namin sa inyo. At bigyan mo rin ng double portion ng anointing ang aming tagapagsalita sa araw na to. Walang iba kundi ang aming beloved Pastor Leslie na patuloy mong ginagamit mightily sa gawain mo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na ibubuhos mo masaganang pagpapala sa amin lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Tayo po ay magbigay ng papuri na puno-puno ng kasiyahan, kapayapaan at kalakasan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Panginoon ay para lang sa Kanya. Come on, praise the Lord! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan,
para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon na hindi nagbabago, walang kapantay. Hallelujah! Sino makapapantay sa'yo? Sino makahihigit sa'yo? Tunay na ika'y di nagbabago, pag-ibig mo ay di maglalaho. Sino ang katulad mo, Diyos? Sinong kabutihan ay lubos? Karunungan di masukat ni numan, katapatan mo ay sariwa kailanman. Ka lang higit sa lahat ng pangalan, pupurihin magpakailanman. Taglay mo ay dakilang karangalan. Jesus, ika'y makapangyarihan, iyong pangako'y laging asahan. Ikaw ay nag-iisang Diyos ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasang bigay niyo sa amin lahat. Oh, hallelujah! Sino makapapantay sa'yo? Sino makahihigit sa'yo? Tunay na ika'y di nagbabago, pag-ibig mo ay di maglalaho. Sino ang katulad mo, Diyos? Sinong kabutihan ay lubos? Karunungan di masukat ni numan, katapatan mo ay sariwa kailanman. Nalang higit sa lahat ng pangalan, pupurihin magpakailanman. Taglay mo ay dakilang karangalan. Jesus, ika'y makapangyarihan, iyong
of the world, my life became uncertain when it seemed that wealth was all I needed. Bound by my own path to joy, that's when my days flew in wonder. I thought I could do it on my own, and I saw myself that my life was in a chain of doubt and hopelessness. Thank you, Lord, for your mercy that made a blind man see. Praise you, Lord, for your great love that gave us hope to live. Now this chain has been broken. We rejoice and exalt God Most High. Blinded by the riches of the world, my life became uncertain when it seemed that wealth was all I needed. Bound by my own path to joy, that's when my days flew in wonder. I thought I could do it on my own, and I saw myself that my life was in a chain of doubt and hopelessness. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mercy that made the blind man see. Praise you, Lord, for your great love that gave us hope to live. Now this chain has been broken. We'll rejoice and exalt the God Most High. Lift you high, be magnified, your holy name be glorified. Raise our voice, oh praises to you. Let your glory fill this place. And lift you high, be magnified, your holy name be glorified. And raise our voice, oh praises to you. Let your glory fill this place. And lift you high, be magnified, your holy name be glorified. And raise our voice, oh praises to you. Let your glory fill this place. And lift you high, be magnified, your holy name be glorified. And raise our voice, oh praises to you. Let your glory fill this place. Thank you, Lord, for your mercy that made a blind man see. Praise you, Lord, for your great love that gave us hope to live. Now this chain has been broken. We'll rejoice and exalt the God Most High. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mercy that made a blind man see. Praise you, Lord, for your great love that gave us hope to live. Now this chain has been broken. We'll rejoice and exalt our God Most High. Rejoice, we'll rejoice and exalt our God Most High. We rejoice and exalt our God Most High. Maraming salamat po aming Panginoon sapagkat muli naalala na naman namin tunay na Panginoon, kayo lang po ang nagtanggal ng mga tanagkala sa aming mga buhay. Kaya't maraming salamat po. Pumapasok po kami Panginoon sa iyong gawain na nagsasabing salamat! Maraming
aming mga puso, Panginoon Diyos, ay punong-puno ng gratefulness, gratitude, thanksgiving, O God, for the salvation, Lord, na nirigalo mo sa amin. Kaya't maraming salamat sa mercy niyo po, Panginoon, sa amin, sa love niyo sa amin. Maraming salamat, hindi lang dyan sa aming provision na natanggap namin ng buong linggo, sa preservation ng buhay namin, sa protection, Panginoon. At pinaligiran mo kami, Panginoon Diyos, ng kabutihan mo. Kahit maraming salamat po. Andito po kami, Panginoon Diyos, ay sumasamba sa iyo mula ulo hanggang paa. Father in heaven, we pray, O God, that once more you sanctify your people. Sanctify us by your word. Sanctify us by your spirit. And let the voice of the Holy Ghost be heard today. Ano man, Panginoon Diyos, ang mensahe mo sa bawat isa ay makapasok, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw umusig sa amin, Panginoon. Ikaw kumausap sa amin na lalabas kami, Panginoon Diyos, sa lugar na ito. Na nandun, Panginoon, ang conviction sa amin na ikaw, O Diyos, ang aming tulong. Maraming salamat, O Diyos, minsan pa sa lahat po ng humahabol pa, Lord, na aming mga kasama. Lord, makasama namin upang mabuo, Panginoon, ang body of Christ. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang lahat sa amin. Ang gawain na ito na ikaw lang ang mabigyan ng kapurihan at walhati. In the name of the Lord Jesus Christ, the name above all names, the King of Kings and the Lord of Lords, we all say Amen. Glory to God! Isa pong magandang hapon po sa ating Panginoon. We acknowledge the presence of the Lord, our God, omnipotent, omniscient, omnipresent. And we will always be saying this and declaring this para alala po natin kung ano po ang kakayanan ng Diyos at ano ang Diyos sa buhay natin. I also would like to thank God for the opportunity na magamit po ngayon ang ating pong mahal na Bishop, ating mahal na Pastor Norma Santos po. Salamat po sa pagkakataon. Salamat din po sa suporta nating Board of Elders, Diaconate, lahat po na ating mga church workers, lahat ng leaders, and of course, lahat po ng mga taga-tugay, Be the Glory. Mabuhay po kayong lahat. Grace and peace be multiplied upon you all. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, Shalom. Shalom. Purihin ang Diyos. Handa na po ba tayo, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon? Alright, so ngayon po, mga kapatid, we will be reading from the book of Samuel, chapter 7. Medyo may kahabaan lang po, please bear with me. From verse 2 to 12. So it was that the ark remained in Kirhat Jearim a long time. It was there 20 years. And all the house of Israel lamented after the Lord. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you return to the Lord with all your hearts, then put away the foreign gods and the Ashtoreths from among you, and prepare your hearts for the Lord and serve him only, and he will deliver you from the hand of the Philistines. So the children of Israel put away the Baals and the Ashtoreths and served the Lord only. And Samuel said, Gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. Verse 6. So they gathered together at Mizpah, drew water, and poured it out before the Lord. And they fasted that day and said there, We have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. Now, when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. So the children of Israel said to Samuel, Do not cease to cry out to the Lord our God for us, that he may save us from the hand of the Philistines. 9. And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. 10. Now as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But
the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and so confused them that they were overcome before Israel. And the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and drove them back as far as below Beth-kar. 12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called its name Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." And may God bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayong lahat. Praise God. Brothers and sisters, meron po mga bahagi po sa buhay po natin na talagang inaasahan po natin that the Lord will step in or God will be showing up. Kanina nga narinig natin yung awit, diba? When God shows up. Because in truth, wala pa po talagang tao na nakamit na niya po lahat ng kanyang pangangailangan. Lahat po tayo may mga bagay na pinapakiusap pa rin po natin sa pagkilos ng ating Panginoon. May mga prayer request. Sometimes, di naman po ito para sa atin lang. May mga pagkakataon po para sa ibang tao sa buhay na minamahal po natin. Kailangan natin ng Diyos kumilos, lalong-lalo na po pag nandun po tayo dun sa trap situations. Yung sukol na pagkakataon, yung nade-dead end na po tayo. At higit sa lahat, kailangan po natin na makialam ang Diyos kapag ang sitwasyon ay spiritual na po na labanan at nandun po ang impluensya ng kaaway ng Diyos. Kaya naman tatanungin natin, paano ba natin malalaman kung ang situation po natin ay meron na pong influences of the evil forces? Madali lamang po mahuli, mga kapatid. Kapag po ang isang bagay paulit-ulit na dumarating sa atin, there is a pattern, paulit-ulit walang pagbabago, pattern of illness, pattern of death, pattern of loss, ay tiyak po, mga kapatid, na andun po, may aktibong kaaway ng Diyos na nakapaligid. Na itong pattern po na to is keeping us down and defeated. At malamang po, mga kapatid, darating po tayo doon sa punto na humaharap na po tayo sa sitwasyon lampas na po sa kakayanan natin bilang tao. And so at that point, mas lalo po natin na-realize that there are things only God can do. In the book of 1 Samuel, as a backgrounder po, mga kapatid, Israel lost the Ark of the Covenant. Alam po natin, pag sinabi pong Ark of the Covenant, nandun po, bumababa ang presence ng Lord. And every time that nandun ang Ark of the Covenant, walang mintis na nanalo po ang mga Israelita. But, listen up, mga kapatid. In the book of Samuel, especially in chapter 4, Israel lost the Ark of Covenant in battle against the Philistine. Paulit-ulit po, mga kapatid, na natatalo po sila. There was a time dito sa chapter 4 ng 1 Samuel, dinala po nila yung Ark doon sa gera. Sabi ng mga Israelites, dali natin yung Ark, parang ginawa po nilang lucky charm yung Ark, no? Para minsan tayo mga kapatid, dala-dala natin yung Bible, inisip natin, dadalhin ko yung Bible, parang lucky charm ko. Parang ganun po yung ginawa nila. And yet, lo and behold, nakaranas pa rin po sila ng matinding kahihiyan. Sukdulang pagkabigo po, napahiya po sila. Alam niyo po bakit? Sapagkat kahit nandun na po yung Ark of the Covenant sa kanila, during this fierce battle with the Philistine, natalo pa rin po sila. At ang masakit po, mga kapatid, nakuha po, na-capture po yung Ark of the Covenant. Yung iniisip nila na pinanggagalingan po ng kanilang victory ay ito po ay nanakaw po nino ng kaaway. Therefore, the Ark of the Covenant stayed with the Philistines. Ganun po kanakakahiya ang pinagdaanan po nila. Why? Because Israel had grown to be detestable in front of the Lord. Mga kapatid, pag sinabi pong detestable, parang sabihin na natin, kasuklam-suklam sa harapan po ng ating Diyos. Bakit nagkaganon? Nagkaroon po kasi sila ng steady decline sa kanila pong spiritual at moral. Nagkaroon po sila ng steady corruption pababa. Now, sa story po nito, the Philistines, binalik ng Philistines ang Ark of the Covenant sa Israel. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat po,
sa damakmak po na salot ng inabot po ng Philistines, so ang Ark of the Covenant ay nasa kanila. Binalik po ng Philistines ang Ark to a city in the land of Israel called Kirhat Jearim. Dito na po magsisimula ang ating pong narrative. Now, the Ark of the Covenant stayed in a city in the land of Israel called Kirhat Jearim for 20 years. And the Bible says, Israel lamented after God. Namighati ang buong Israel. Bakit po namighati sila? Because kahit nga po that the Philistines binalik po yung Ark of the Covenant, ang masakit po na pangyayari ay nagwagi po ang kaaway sa mga Israel. And so Philistines were still exercising dominance and power over Israel for 20 years. Sa madalit salita mga kapatid, sila pa rin po yung tinatawag natin underdog. Kasi namamayani pa rin po ang kaaway sa kanila. So now, in 1 Samuel 7, maisip natin after 20 years, yes, after 20 years. After 20 years, lumabas po si Prophet Samuel. Although mga kapatid, nito pag binasa po natin ang 1 Samuel, nandun na si Samuel pero hindi pa po nakikita o naririnig ang public ministry niya. And in that chapter 4, hindi pa po si Prophet Samuel ang andun, si Prophet Eli ang nandun. But after 20 years, this is the first public ministry po ni Prophet Samuel. Lumabas na po siya mga kapatid. And ito na po ang ginawa niya. Nagpatawag na nga po siya ng national gathering. Because para po kay Samuel, the situation has to change. Is there something na kailangan magbago sa sitwasyon mo? Yun ang approach sa mindset po ni Samuel. The Israelites must gather at Mizpah because for 20 years, laging ganito na ganito, paulit-ulit tayo, and this is not acceptable anymore. It cannot be forever like this. The situation has to change. Now, Mizpah was a place, kung maalala po natin, na si Jacob po at saka yung uncle po niya, si Laban, nagkaroon po sila ng covenant, and mababasa po natin sa Genesis chapter 31 verse 49, it says, "May the Lord watch between you and me when we are absent one from another." So this is a covenant, yung word na Mizpah. Okay? Mizpah has a Hebrew root word meaning watchtower. And in this passage, dito po sa 1 Samuel, nag-evolve na po ang Mizpah into an elevated place. Nakataas po ito na ginagamit po sa mga pagtitipon o national gathering ng Israel. Or a place of covenant or a place of judgment. Kaya nga po, this call from Prophet Samuel implies, hindi po ito isang private repentance. Lalala natin ang sabi po ng talata, gather at Mizpah, sapagkat ang gagawin po nila ay hindi po private repentance, kundi publicly repenting to the Lord. Publicly, they're gonna admit that we have sinned against the Lord. Public repentance po ang nire-require ng oras na yun because Mizpah is a place where we stop hiding and we begin to confront our sins and repent of them. May pagkakataon mga kapatid, ang ating pong pagsisisi ay kailangan pong nakikita, nahahayag, mula sa mukha mo, sa kilos mo, sa mga pananalita mo, sasabihin natin, nagrepent na ako sa Panginoon privately. But there will be a time, coming this time, na kinakailangan makita ng buong kapulungan ng Diyos na ikaw nga ay nagsisisi sapagkat napakadami. Nagsisisi nga daw. Pero pag tinignan mo siya, ubod pa rin ang taas. Ubod pa rin ang kanyang pagiging palalo. Pero sinabi niya, nagsisisi niya. But no, this time, Mizpah is a place that we confront our sins and we publicly repent of it. And even the body of Christ will be seeing na tayo nga ay nagsisisi. At hindi natin kino-cover up yun na tayo nga ay may kasalanan. So think about it. This is a public repentance. So when we ask, Lord, why is nothing happening? Maybe we have not gone to Mizpah. Maybe
Yes, nagre-repent tayo, pero paglabas pa rin, parang wala pa rin nangyari. Hindi nila nakita kung paano, umiyak man tayo mga kapatid, pagkatapos panandalian lang, hindi nakita yung totoong pagsisisi. Alam ng Panginoon kung sino po talaga ang nagsisisi. In private and in public, kitang-kita ang pagkadurog sa Kanya. Maybe there are also hidden things na nagagawa natin voluntarily or involuntarily na we offend God. Because you see, most of the time, the blockage is spiritual. So, dapat po ang tanong ay hindi, why is nothing happening? Kundi, Lord, where am I wrong? Because repeated and unrepented sins, they produce open defeat. Pag meron po tayong paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit na sinasabi na sa atin, tigilan mo na yan. At hindi po natin to pinagsisisi man, pero babalikan ulit natin. Ang tawag po dito mga kapatid, pet sins. When you say pet sins, isang kasalanan na inaalagaan natin. Isang pag-iisip na ayaw ng Diyos pero inaalagaan natin. Sinasabi na sa atin, stop it, stop it, stop it. Baguhin mo yan, baguhin mo yan. Ikaw ay hindi nagiging matuwid sa Diyos. And yet, patuloy pa rin natin ginagawa, mga kapatid. Ang tawag po dyan, pet sins. And pet sins would be defined as repeated, unrepented, because we love that sin so much. And you know what's gonna happen in the future, mga kapatid? So let this be a coming announcement. Pag palagi po tayo may ganun, mga kapatid, ang kasunod po nun is open defeat. Mahahayag po ang ating pagkatalo. Makikita ang ating pagkatalo. And then, pag nakita ang ating pagkatalo, we would be telling people this is trial. But brother, sister, this isn't trial. This is already God confronting you. God telling you, go back to Mizpah. Kaya pagkakailanganin po natin ng tulong ng Diyos at desperado po tayo sa tulong ng Diyos, kinakailangan po bumalik po tayo sa Mizpah, ang lugar ng matinding hayagang pagsisisi. Sa Mizpah, ang mga Israelites ay nag-igib ng tubig. Ibinuhos po ito sa harapan ng Diyos para dalhin nila sinasabing, Panginoon, ibinubuhos namin ang aming mga puso sa iyo. Wala na kaming tinatago. Lahat ng kasalanan, lahat ng kabiguan, nilalagay po namin sa iyong mga kamay, sa iyong harapan. Kapag ang tubig po, mga kapatid, ay naibuhos na sa lupa, hindi na ito na ibabalik magpakailanman. Hindi na po natin ito malalagay sa lalagyan. Larawan po ito ng ganap na pagsuko or total surrender. And that part, the Israelites resembled a drink offering. A drink offering, not necessarily ginawa nila because hindi po wine ang ginamit nila, kundi tubig. Pag drink offering po, dapat wine. But this time, because there were so many, and most potentially wala pong wine na available noong time na yon, kaya inigib po nila tubig. Nagre-resemble na lang po ito ng drink offering. Binuhos nila to represent a complete surrender, withholding nothing from the Lord. Binuhos nila sa Mizpah. Because when you go to Mizpah, you will withhold nothing from the Lord. Wala ka nang ititira sa sarili mo. Yung po ang description ng drink offering, brothers and sisters. In the Old Testament, pag nagbigay po tayo ng drink offering, wala pong tinitira, binubuhos po siya talaga lahat sa altar. Ngunit, pansinin po natin, habang Israel po ay nagtitipon po sa lugar na iyon, habang Israel po ay nanunumbalik sa Diyos, hindi po ito nagustuhan ng mga Philistines. Kasi malamang po iniisip nila, sandali lang. Etong pagtitipon na ito, baka naghahanda na sila sa isang rebellion laban sa atin, nagigirahin nila tayo, kaya sila nagkita-kita sa Mizpah. Kaya sa pananaw po ng Philistines, mga kapatid, yung ganong kalaking pagsasama-sama ng mga Israelites ay maaring pong naguhudyat na po ng paghihimagsik. Kaya, habang ang Israel ay nanunumbalik po sa Diyos, ang kaaway ng Diyos ay naghahanda ng paglusob o pag-atake. Seryoso. Think about it. Kung kailan po tayo lumapit sa Diyos, kadalasan doon tumitindi
ang pagsubok at pag-atake ng kaaway sa atin. Napapansin niyo po ba? Kung kailan po nagdesisyon na tayong magbago, tsaka nawala ng trabaho. Nung nagdesisyon naman tumalikod, umalis na, iwan na yung kasalanan, tsaka naman nalugi ang negosyo. Kung kailan na numbalik at naglingkod na sa Panginoon, sumurrender na sa Lord sa ministry, na ospital ang anak, iniwan ang asawa, pinalaya sa tirahan, attack upon attack. Seriously, think about it. But believers, stay the course. Kahit anong hadlang ng kaaway ng Diyos sa pagbabago at panunumbalik mo, huwag kang magpapapigil. Pansamantala lang po kasi yan. Kailangan po tayong tumayo sa kung ano yung dapat nating gawin. Sapagkat lahat po ng hindrances na to ay hindi po permanent. God's gonna show up. You just have to keep pushing through. Keep pushing through. Ang mispa, hindi lamang po ito lugar na magsusuko sa Diyos. Parang ang dating po kasi nung nandun sila sa mispa, mahina po sila, umiiyak sila. Alam niyo po yun, emotionally down sila. Kaya sige, lulusob ang kaaway kasi po mukhang mahina sila, nag-iiyakan sila, kaya lulusobin. Pero hindi po, at mispa, the Israelites weaponized repentance. Ginawa po nila ang pagsisisi bilang kanilang sandata. Ang pagsisisi ay isang sandata. They did not carry literal na instruments. Hindi po sila nagdala ng bow and arrow, ng spear, ng sword, ng javelin. Hindi po yun ang dala nila. Ang dala po ng Israelites, they carried instruments, their spiritual responses. First, ang dala po nila, mga kapatid, dala-dala nila ang puso nila na binuhos na nga nila sa harapan ng Diyos, withholding nothing back. Second, itinaas po nila ang kanilang mga idols, yung mga foreign gods nila. Pero itong mga foreign gods ito, mga kapatid, ay durog, wasak. Sinira nila, they broke into pieces yung mga idols. Yun yung dinala nila, inangat nila sa Panginoon. Pinananganan po nila ang prayer at ang fasting, pinananganan nila. Sinukbit po nila yung obedience sa kanilang leader. Sabi po ni Samuel, gather at Mizpah. Sabi ni Samuel, destroy your idols. Sabi ni Samuel, prepare your hearts. Sabi ni Samuel, return to the Lord. Sumunod po sila ng walang atubili, walang pagdadalawang isip. Bakit? Sapagkat ang weapon po nila ay repentance. 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 At pag ang isang anak ng Diyos ay repentant, powerful yung anak ng Diyos na yun! Kala ng mga Philistines, they're gonna start a revolution. But the Philistines didn't know, yes, it was gonna be a revolution. But it was gonna be a spiritual revolution. And mind you, brothers and sisters, when we decide a spiritual revolution, pakinggan niyo po mga kapatid, the attack of the enemy mas magiging rampant, mas magiging madalas. When you decide a spiritual revolution sa buhay mo, the attack of the enemy is gonna be fiercer, mas matapang, mas mabigat. But it will be the grandest stage na kung saan makikita mo ang Diyos mo nakikilos sa iyo. Just decide a spiritual revolution. Makikita mo yung matchless power ng Panginoon sa buhay mo. A spiritual revolution. Inatake ka sa physical, God will show up with healing in His wings. Inatake ka sa finance, God will show up with increase in His hands. Basahin natin 1 Corinthians chapter 3 verse 6. I, Paul, have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Hallelujah. God gives the increase. God gives the multiplication. God gives the acceleration. God gives the rain, the grain. God gives the abundance. God gives the increase. God gives. God gives. Psalms 115, the Lord shall increase you more and more, you and your children. Sino mag-increase sa atin? Ay, ang employer ko mag-increase sa akin eh. Ang boss ko mag-increase sa akin. Pakibasa po, anong sabi? Pakibasa ng malakas. The Lord
Ikaw lang ba? Sinong kasama? You and? So, sinong mag-i-increase? Glory to God. The Lord gives the increase at more and more, hindi po isang one-time, big-time blessing lang. Hindi po ganun siya. Pag sinabi po more and more sa Panginoon, hanggang descendants nga eh. Progressive increase, sustainable increase. Kaya nga po sinabi ng Bible, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask, above all that we think. Whatever that concerns us, God will give the increase. Lord, give us the increase. Inatake ka sa emotion, God will show up with restoration of relationships ordained by God. Sometimes sa restoration, mga kapatid, inisip natin, Lord, restore this relationship. But the relationship na wala ay hindi po ordained ng Panginoon. Hindi siya yung relationship na gusto. Yun nga yung relationship na gusto ng Lord, mawala sa iyo eh. Pagkatapos hihingin natin yung restoration, aba mga kapatid, di po siya mangyayari. Tatablahin tayo ng Panginoon. Relationship ordained by God. Yan lang po ang ibabalik ng Lord sa atin. Kaya pag broken-hearted tayo sapagkat may isang relasyon na nawala sa atin o pinaalis ng Diyos sa atin, mga kapatid, huwag po tayo umasa na i-restore. Only relationships restored by God because God showing up is an act of deliverance from anything bad and turn it for our highest God. Yung pinakamataas na mabuti para sa'yo. Doon ang destiny mo. Now, verse 9, Samuel took a suckling lamb, offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. Mga kapatid, after looking closely sa spiritual responses po ng Israelites, the narrative is showing us something else. Kapansin-pansin po kasi yung spiritual responses of the prophet Samuel. What responses? Number 1 po. Samuel offered a suckling lamb. Pag sabi po suckling lamb, yung baby pa po, maliit pa po na lamb. Alam niyo po, pag suckling lamb, nandun po, nag-represent to ng purity and innocence. At pag sinabi pong burnt offering, eto na naman. Kung ang Israelites po nagbigay ng drink offering at ito po ay binuhos at wala po silang ininom sa drink offering, ito po ang description ng burnt offering. Pag sinunog mo ang burnt offering, wala kang parte doon, wala kang kakainin sa burnt offering na yun. Binibigay yung lahat sa Lord. So both drink offering and burnt offering po mga kapatid, walang tinitira sa offerer. So, the drink offering ang binigay po ng Israelites at burnt offering po ang binigay ni Prophet Samuel. Samuel sacrificed to the Lord. Kaya po, offer a sacrifice to the Lord is another spiritual response. Bago po nagkaroon ng kulog, bago po nag-show up ang Panginoon, listen, an offering went up first. May umakyat po muna na offering sa Lord. What offering? This is honoring God with a life transformed. We come to God, pupunta tayo ng church, Bible studies, gagawin natin to sa Panginoon. Pero malaking porsyento ng puso natin mga kapatid ay hindi po natin binibigay sa Diyos as burnt offering. Marami pa rin po tayong tinitira sa sarili natin. If we really want God to show up, at ganun po tayo kadesperado na mag-show up ang Diyos, we have to make this life a burnt offering. Isasama mo na ang devotion ng worship mo. Of course, time mo. Of course, resource mo. Mga kapatid, hindi lang yun ang ginawa po ni Samuel. Another response ni Samuel. Samuel cried out. Cry out in Hebrew context was to shout in distress and plead desperately. Sumigaw ka. Naranasan niyo na po ba na kayo'y nagpa-pray?
Kayo nagpa-praise the Lord, na sumisigaw na po kayo sa Panginoon because you are in distress, because you are pleading desperately. Hindi po ito yung calm prayer. Alam niyo po, yung parang meditational, ganyan, na nagsisimpleng request lang po tayo, ganon. Tapos nagkukubit-kubit yung bibig po natin. Kaya hindi po ganito to. Yung crying out, mga kapatid ni Samuel dito, it would be appearing that their lives depended on it. And truly, nung oras na yun, ang buhay po nila ay nakasandal dun sa sigaw at iyak na yun. Mga kapatid, I don't know why it had to be like this. That there would be time, mga kapatid, kukulangin yung kukipit-kipit-kipit na pagpanalangin mo sa Diyos. Kinakailangan mo talagang iiyak at isigaw kung ano man yung kailangan mo sa Diyos. Aabot tayo sa ganon. Bakit? Kasi pag kibit-kibit lang yung bibig natin, mga kapatid, parang hindi ka naman desperado. Para ka namang may iba pang pupunta. Para ka namang may iba pang solusyon eh. Pero pag ito nandito na, hinahabol ka na. At ito na, desperado ka na. Kakayanin mo pa ba bang kumabit-kabit ng bibig? Aba, hindi na. Lord, help! When was actually the last time? Nahiya ako sa kapitbahay ko eh. Anong nakakaya? Tinatawag mo naman yung Diyos mo. Kaya pag umiyak ka nang sumisigaw, Lord, help! 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 Isang beses, mga kapatid, ginawa ko to. Yun talagang ganito. Hindi ko nga alam na may ganito eh. Nung nakita ko po ito. Hindi ko yun ginawa dahil nakita ko to. Ginawa ko yun dahil yun yung nararamdaman ko. I felt so desperate. Yung iyak talaga, iyak ng wala na akong kilala. Wala rin ako iniintindi na katabi o marinig man ako ng kapitbahay. Para sa akin, dati pag nakikipag-away po ako, napakalakas ng boses ko talaga. Palakasan kami ng boses ko. Sige, hindi ako magpapatalo. Pagkatapos, pagdating sa crying out loud, hindi ko magagawa. Kaya mga kapatid, talaga, sinigaw ko na sinigaw. Help! Tulungan mo ko, mga kapatid. Ang bigat po kasi nang humahabol sa akin nun eh. Sobrang bigat, di ko na po ipapatotoo. Pero alam niyo po, yung pagkilos ang napaka-imposible. Alam kong hindi na ako yon. Alam kong hindi tao tumulong sa akin. Bagamat gumamit siya ng tao. Tinulungan ako ng Diyos dahil bakit? Nung umiiyak ako, sumigaw po ako ng tulong! Tulong! When you say cry out, mga kapatid, this is not an intelligent word. This is an emotional word. Crying is an emotional word. Brothers, sisters, pag hindi po tayo marunong umiyak out loud, ayan tayo, lagi po tayong masusukol. Iyak tayo, yung iyak ng pang teleserye. Alam niyo pang teleserye, umiyak tayo, ang kala mo palagi may camera sa ilalim ng mukha mo, yung ganong iyak. Ayaw ng Lord ng ganong iyak. Umiyak ka na kahit na lumalabas na, mga kapatid, yung pag-iyak na lumabas, naghalo na yung luha mo, yung dito, yung uhog mo, pati lahat ng mga laway mo, pati pawis mo, naghalo-halo sa iyak na yon. Cry out loud. The enemy does not fear. Yung noise natin, the enemy fears prayers, crying out loud. Because mga kapatid, when we pray, cry out loud, it moves God. It triggers the heart of, I don't know what's with it, pero parang mga kapatid, gumaganon po, lumilingon ng Panginoon sa atin. Wow! Gusto niyo po ba lumingon ng mukha ng Diyos sa atin? Minsan nasabi ko na, mga kapatid, I think that was last Sunday. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi nga po siya nagpapahinga. Hindi po siya nagsisiesta. Okay, listen. The eyes of the Lord are always upon us. Tama po. 24/7, nakikita niya, natutulog na nga po tayo, nakikita niya tayo. Okay, so gising. Hindi po talaga natutulog si Lord, laging gising. Pero bakit pa minsan ganito, mga kapatid? Nararamdaman naman natin, gising ka naman, Lord, pero bakit hindi ka kumikilos? Alam niyo po bakit?
Hindi nga po siya tulog. Hindi nakapikit ang mata niya. Subalit pag meron po tayong, ayan na nga po, yung mga unrepented sins natin, yung mga kapagtitigas ng ulo natin mga kapatid, hindi na kinakaya ng Diyos, hindi na natin namamalayan, eto na po ang itsura ng Panginoon mga kapatid. Ano po ang tawag dito? Nakatalikod ang mukha ng Panginoon sa atin. Because God doesn't sleep, but God will reverse His face away from us. Kaya kahit humingi tayo nung humingi ng tulong mga kapatid, naririnig tayo, pero hindi tayo nakikita. Kaya yung pagsigaw natin mga kapatid, pagkatapos po ng base pa natin at sigaw natin na gano'n mga kapatid, makikita nyo unti-unti yung nakatalikod na mukha, haharap po na gano'n and God will show up. Kailangan niyang marinig ang boses. Binigyan tayo ng boses ng Diyos, hindi upang sigawan ang anak, asawa, o ang ating mga empleyado man, o sumigaw tayo pag may basketball, alam niyo yung lakas ng sigaw, o sisigaw tayo dahil may aberya. Binigyan tayo ng boses ng Diyos para isigaw sa Kanya, humingi ng tulong. Naniniwala po ba kayo doon? Otherwise, dapat ang description, and Samuel prayed. No, and Samuel cried out. David also cries out. So many examples of crying out. Now, ito mga kapatid, wag po natin baliwalain pagdating po sa pananalangin. Your prayers carry your destiny. Ito mga kapatid, maraming kasi cliche ito eh. Pray ka, pray ka. Pero alam niyo po, every attack on your prayer life is an attack on your destiny. Pero ilan sa atin babaliwalain ito? Naririnig natin paulit-ulit, 10 taon, 20 taon, 20. Pero totoo po. The enemy of God will allow us na pupunta tayo sa church, but if we will remain prayerless after churching, meron pong tinatawag po na claim stub ang kaaway ng Diyos at nandun po pangalan natin. Kokolektahin po tayo after Sunday service. And I'm gonna give an illustration mga kapatid para mas maintindihan po natin. Ito po, si Demon Nani, kasama po niya si Bestie Joy Killen Hyde. Ayan po, no? Ito po ay si Joy Killen Hyde. Christian po siya. Ano po? Okay. For purpose of illustration lang mga kapatid, wag niyo po naman itong anuhin na siya na po yun, no? At kunyari ako naman po si Demon Nani. Alam niyo po ba yung Nani? Ano po ang Nani? Yaya. Okay. Kunyari po ako yung Demon Nani. Mga kapatid, ito po ino-illustrate ko pero titignan niyo po ang spiritual truth dito. Alika, sweetheart. Sama muna tayo dito sa baba. Ako si Demon Nani mo, ano? So ito po yung church, ano? Okay, aakyat po kami ni Jekyll, ni Sister Jekyll. Let's go. So, upo na siya. Ayan. Start na po yung praise and worship. Praise and worship ka. When God shows up, yan, kanta ka. Ayan, okay. Nag-preaching na. Buksan mo naman yung Bible. Ganyan. Uupo ka. Siyempre, uupo. Game, yan. Sabi mo, Amen! Ganon. Palakpak pa. Ayun. Kaso mga kapatid, iyon nga po, ang buhay po niya, pagkatapos po nitong showmanship na to, pagkatapos po wala na po siyang panalangin sa Diyos, okay, ito na po, no? So ang gagawin nun, si Demon Nani nakatingin sa kanya. Sige lang, alaga. Tapos na po, sasabihin ng pastora, and God bless you. Ito na po. Ako na po yung Demon Nani, kunwari po, no? Meron na po akong claim stub. Hi, hello, Jekyll and Hyde, let's go girl. Come on, tara ulit. Saan tayo? Ha? Okay, disco ulit tayo. O kung ano-ano na naman gawin. Ganyan po yan. Hahatid po tayo mga kapatid sa paanan dito. Pero paglabas natin, pag wala pa rin po tayong panalangin sa Diyos, nakadikit pa rin po sa Demon Nani, paano pong mangyari? We're gonna be defenseless. We're gonna be so vulnerable. We are so powerless. Bakit? Katabi po natin si Demon Nani.
Nakakatawa, di ba? Paglabas natin, dito ka ulit sa akin. Pwede ka naman dyan sa loob eh. Sige lang. Pero pagdating sa labas, akin ka. I-claim ulit kita. Brothers and sisters, wala po akong gustong pasakitan. Pag-isipan nyo lamang po, kung ating pananampalataya po ay hanggang dito lang sa church, ang ating pananalangin tuwing nananalangin tayo hanggang doon lang kay pastora, paumpisa, pahuli, mga kapatid. Pagkatapos, every time of the day, wala na po tayong panalangin. We're going to be so powerless na pag dumating na po ang mga Philistines sa buhay natin, hindi na natin alam kung anong gagawin natin sapagkat nakadikit po sa atin ang demonani na yan. As a matter of fact, wala nga rin pong transformation kapag po lagi po tayong may demonani. Prayers, they don't just happen. You have to make prayers happen. Kailangan ka magsingit talaga sa oras mo ng panalangin. Kailangan kang tumigil. Sabi mo, wait. I have to pray. Wait lang. I have to pray. Kaya sabi mong, 15 minutes ngayon, mamaya ulit, cut. Another 15 minutes, mamaya, magulat ka sa isang buong araw, naka-isang oras ka na sa kakapray mo. Pag sinabing pray, mga kapatid, nakikipag-usap ka palagi sa Panginoon. Humingi ka palagi ng tulong sa Diyos. Palagi mo siyang kinukonsulta. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him. Commit your ways to the Lord, and He will give you good success. Mga kapatid, sa Samuel 7, it teaches us return and let go. Do not hold on to what needs to be released from your lives. Sabi po ni Samuel, sirain nyo na yung mga foreign gods. Let it go. Pag sinabi ng Lord na let go of that something, yung pakiramdam mo na mali, let it go. Feelings na mali, let it go. Pag-uugaling mali, let it go. Yung mga inuuna natin sa buhay natin na alam naman natin na ayaw ng Lord, naririnig natin sa pulpit, ayaw ng Lord, let it go, release, destroy them. Whatever na nagiging mas nauuna pa natin sa Panginoon, destroy. Pag-aralan natin yung fast and pray, crying out loud and offer ourselves to God, anything valuable to God. Keep doing these spiritual responses and you will see God will show up. Pero ang tanong, ito. Alam niyo po, Pastor Leslie, lagi ko nang ginagawa yan. Paulit-ulit ko nang ginagawa nga yan eh. Dumating nga sa point, ayoko na nga po mag-church kasi paulit-ulit ko nang ginagawa yan eh. Sige, granted, paulit-ulit mo nang ginagawa. Mga kapatid, sa talata na huwag niyo pong kalimutan, Isaiah 62, 6-7. You who call on the Lord, give yourselves no rest. Verse 7, give Him no rest till He establishes Jerusalem and makes her praise of the earth. Give God no rest until God shows up. Huwag mo daw pagpapahingahin ng Diyos. Huwag mo daw bigyan ng partida ang Diyos. Anong ibig sabihin? Huwag kang magpapahingang manalangin sa Diyos. Pagka nag-give up tayo, mga kapatid, ibig sabihin, ayoko na, nagbitaw ka na. Sabihin mo natin na bahala ka kung tubugon ka, kung hindi. Hindi po yan ang sabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, even in New King James Version, ikaw na sinasabi mo ang pangalan ng Diyos. Sinasabi mo ba ang pangalan ng Diyos? Sinasabi ba natin? Di ba sinasabi na in the name of Jesus? In the name of Jesus. So ikaw yun, ako yun. Anong sabi? Huwag kang magpahinga. Huwag kang magpahinga na ano. Huwag mong bigyan ng pahinga ang Diyos. Wait until God establishes you. Give God no rest until your feet are established, until yung anak mo are established, until yung business mo are established, until ministry mo are established. Give God no rest. Huwag mo siyang pagpahingahin. Tutukan mo siya hanggang makuha mo yung gusto mo. Give God no rest. So pag sinabi mo, sandali, ayoko na, ganon, ganito, ganyan, mga kapatid, talo ka. Talo ka sa isang Diyos na tulad niya. Hindi lalabas po itong 62:6 na to. Hindi ito lalabas kung hindi ito kailangan. Ang 62:6, lalo na pag ikay sukul na ka na,
Isa lang gagawin mo, no rest, walang partida, tutok ka talaga sa Panginoon, pray ka na, praise ka, o sige, Lord, huwag mo kalimutan, give God no rest, to not keep silent, you who call on the name of the Lord. So, pag hindi mo nakuha, it only goes to show, you rested. You stopped. You stopped. I will not give God any rest until I see myself established, my child established, my family established, my ministry established, my church established. God, I will not give you rest. And when God shows up, una, the Philistines drew near to battle against Israel. Lulusob na sila. But the Lord thundered with the loud thunder. Ayan na. Thunder pa lang to. Thunder pa lang. Kumulog na napakalakas na kulog. Alam niyo po nangyari? Ang mga Philistines ay nagpanic. Sila po ay na-confuse. So, nung na-confuse po sila, nagkaroon po ng pagkakataon mga Israelita, lumabas po ang mga Israelites, sinugod po mga kapatid ng Philistines mula sa Mizpah. The power of repentance mga kapatid. Kaya pag tayo po ay dumadaan ng Mizpah, makikita mo kung gaano kakapangyarihan ng Diyos mo. When God shows up, the enemy is subdued. Haha. Yung dating silang hinahabol, when God shows up, ikaw ang hahabol sa mga kaway mo. The pattern of defeat broken. Number 2, when God shows up, Philistines, they did not come anymore in the territory of Israel. Wow. The hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel's life. Hindi po ito temporary victory, mga ganun-ganun lang, yung panaka-naka, yung mga pachamba-chamba. Ay, hindi, ano sabi dito? All the days of Samuel's life. Bakit po? Sapagkat when God shows up at kasama mo rin ang lingkod ng Diyos na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, kasama mo, tagpapagabay ka sa Kanya, all the days of your life, kasama mo, kumikilos the hand of God against Philistines. Gusto ng Philistine, lalabas ulit para i-harm ka, para pukpukin ka. But, eto na, the hand of the Lord, sasabihin po sa Philistine, tumigil ka, hindi yan sa'yo, hindi yan, akin yan. The hand of the Lord always against the Philistines. When God shows up, everything coming from Mizpah. Third, when God shows up, hallelujah. The cities which the Philistines took from Israel were restored from Ekron to Gath. Israel recovered its territory from the hands of the Philistines. Lahat ng nawala, listen, lahat ng nawala, inunumbalik sa iyo ng Panginoon. Lahat ng kung ano man na nawala, relationships na tama, pero nawala, ibabalik sa iyo anak mo, asawa mo, investments mo, pera mo, years mo, lakas mo, joy mo, life mo, kaya! Anything lost, only God can recover. Wala nang iba. Restoration comes when God shows up. And fourth, last, there was peace between Israel and Amorites. Hindi naman po Amorites ang kanilang kaway nun. But they were not also doing good with the Amorites. But when say peace between Amorites, nagkaroon po ng magagandang mga trading, exchanging of goods, nagkaroon po ng abundance, nagkaroon po ng magandang negotiation, at yung mga dating hindi natin kasundo sa negosyo, makakasundo mo, yung boss mo na kaaway mo. The Amorites, they're not necessarily your kaaway, but they're making life pretty hard for you. When God shows up, when God shows up, when God shows up, peace, peace, peace rules. They're not my words. They are the words of God Almighty sa ating pagtatapos. There are battles
na hindi na po kaya ng tao. No longer kaya ng tao. Useless na po yung ginagawa natin. Only God can do something about it. We copy first. Copy the spiritual response of Israelites. Hindi po natin pwede siyang i-reverse. Okay, listen. Minsan, inuuna po natin yung response ni Samuel. Nagbibigay tayo ng offering, no? Nagbibigay tayo ng service. Amen? Tapos umiiyak tayo kay Lord. Pero nilalampasan po natin yung Israelite response. Alin po dun? Yung public repentance. Yung destroying of idols. Nilalampasan natin yung pagtalikod sa kasalanan. Pupunta na tayo dun sa panalangin. Pupunta na tayo dun sa pagbibigay. Mali! Mauuna po muna ang Mizpah. Dadaan muna tayo sa hayagan. Hayag na ayoko na Lord, drink offering muna. Ayoko na Lord, sa'yo na muna. Bago tayo pupunta sa response ni Samuel. Because mga kapatid, this was the time Samuel declared, Ebenezer, thus far the Lord has helped us. It's a stone. A memorial stone. Ang tawag po dito mga kapatid, the stone of God's help. Alam niyo po kung ano po yung significance, bakit po tinawag na Ebenezer? Kanina po nabanggit ko, in 1 Samuel chapter 4, doon po natalo ang Israelites sa Philistines. Nakuha po ang arka, namatay yung propeta si Eli, namatay yung dalawang anak niya, si Hophni at si Phinehas, naalala natin. Doon po, sobrang kahihiyan inabot nila. Alam niyo po ba? O asan po sila nun? The Israelites camped beside Ebenezer. Ebenezer, in chapter 4, was a place associated with utter defeat. Associated po, pag sinabi mong Ebenezer, associated po siya sa lubusang pagkatalo na wala ng pagwagi. Imagine 20 years. So, this time, in chapter 7, after 20 years, kaya naman iyak ko sa Panginoon, wag naman 20 years, Lord. Kaya talagang araw-araw mga kapatid, yumayanig sa Panginoon ang aking pag-iyak, wag naman 20 years, Lord. Chapter 7, nilabas niya bato. Stone nilagay niya. Thus far, the Lord has helped. Same enemy, same Israelites, different location. Totoong Ebenezer, yung location po nila between Mizpah and Shen. Different spiritual leader. Yung isa po si Prophet Eli, yung isa po si Prophet Samuel. But different hearts. Ibang puso na po. Different results. Different meaning. Yung dating ibig sabihin ng Ebenezer ay nakakahiyang pagkatalo na kahit kailan ay hindi ka na mananalo. Yun yung unang ibig sabihin ng Ebenezer. Yung isang lugar na hindi na ako babalik dyan kasi tuwing babalik ako dyan, naaalala ko na natalo ako. Yun ang Ebenezer sa chapter 4. But in chapter 7, binago ang ibig sabihin ng Ebenezer. Listen, brothers and sisters. Kahit ano pa yung past mo, pinaka-nakakahiya na yan, pinaka-nakakalungkot na yan, pinaka-defeated position na yan. But when you have God doing the Ebenezer, kaya ka niyang tulungan para baguhin ang buhay mo. Yung dating nakakahiya, yung dating luging-lugi ka na, yung dating puro ka iyak, puro ka na lang sorrow, yung dating walang-wala ka na, halos pinagtatawanan ka na, halos binaliwala ka na kasi bumagsak ka na, kaya ka ulit bigyan ng panibagong meaning ng Panginoon. Thus, God help this far. Ang Diyos lang makakagawa. Ang Diyos lang. Sa buhay mo ngayon,
Paloob ba? Ang paulit-ulit na defeat? Sakit na paulit-ulit? May karamdaman na paulit-ulit? May problemang paulit-ulit? We need God's help. God's help. God's miracle. Maaari po bang lahat po ba ay yumuko? God can turn your yesterday's failure into tomorrow's great destiny, great testimony. Dakilang Diyos, salamat po. Kasi po, kahit ganong tagal, pag ginawa po namin yung tama, na ibabalik po kami, Panginoon, sa tamang pwesto, yung panalong pwesto, yung hindi dinuduro-duro ng kaaway mo. God, my Ebenezer, my help comes from the Lord. Ikaw ang nakakalam kung sino sa amin ang nangangailangan, Panginoon, ng tulong mo. Panginoon Diyos, nawa, magawa namin ang mga spiritual response ng Israelites at spiritual response din ng Prophet Samuel. Nang sa ganun, Panginoon, na ikaw ay tumugon sa amin. We need this miracle, God. We need this miracle. We need it badly, Lord, so that you turn our situation from bad to our highest good. To our highest good. The same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory. Help me see you the victory. already see. Let my faith be to tell what it will be tomorrow. When I see the victory, you already see. Give me the victory, Lord. Jesus, I believe. My Ebenezer, my help. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant
of his people. When two or three are gathered, he is near. So raise the sound and make it loud, because our God is here. Come on, clap your hands, all you people. Clap your hands, all you people, and then shout for joy. Victory's in the room, it's waiting there for you. And if you want it, it is yours. Sino po may gusto ng victory? Kunin mo I siya will para let sa'yo the daw yan. rocks cry out in my place. I will lift my stronger praise. 'Cause when he's in the room, nothing can stay the same. When God shows up, the situation has to change. When God shows up, all my fears turn to fame. Every curse that was spoken is already broken. Nothing ever stays the same. When God shows up, Woo! when God shows up, God, show up! God, show up! when God shows up, when God shows up, Clap your hands. clap your hands, all you people, and then shout for joy. Victory's in the room, it's waiting just for you. And if you want it, it Yes, I is want it. yours. I want victory. I won't let the rocks cry out in my place. I will lift my stronger praise. 'Cause when he's in the room, nothing can stay the same. When God shows up, my situation has to change. When God shows up, all my fears turn away. Every curse that was spoken is already broken. Nothing ever stays the same. When God shows up, when God shows up, when God shows up, when God shows up. Mountains start to move, strongholds start to lose. Every heart is open wide. Families are restored, prodigals return. Hope in you begins to rise. Captives are set free, darkness has to leave. Fear and doubt begin to fade. Losses, leave my life Miracles alone. are told, stories never told. Revival's just a breath away. When God shows up, miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Shows up, miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Shows up, miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Shows up, miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Shows up, miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Shows up. Miracles, signs and wonders, only the name of Jesus shows up. Miracles, signs and wonders, only the name of Jesus shows up. Miracles, signs and wonders, only the name of Jesus. Mountains start to move, strongholds start to lose. Every heart is open wide. Families are restored, prodigals return. Hope in you begins to rise. Captives are set free, darkness has to leave. Fear and doubt begin to In the fade. name of Jesus. Miracles are born, the stories never told. Revival's just a breath away. When God shows up, God, show up! God, show up! God, show up! In Jesus' name. Glory, 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 glory to God. My Ebenezer. My Ebenezer. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po natin alalahanin ang mensahe ng Lord sa atin. At sa itong buong linggo na ito, o magagawa po natin ito mga spiritual responses na to, napaka-imposible po na hindi lilingon ng Panginoon sa atin sa sobrang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all and to God be all the glory. Akin po tinatawagan ng ating mahal na Bishop. Thank you so much.
Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at very timely po yung message na yun. Sana tandaan niyo yung verse. Isaiah 62, 6 to 7. Give no rest to God and give yourself no rest. Kailangan po pag nag-pray tayo, walang pahinga talaga, dire-diretso po. Until, hanggang sa makuha natin yung kailangan natin sa Lord. Maraming mga messages po na nakuha ko doon sa messages na yun. Natulad din ng Mispa. Kasi talagang humihingi ng tulong yung mga Israelites. And speaking of tulong o help, alam ko lahat kayo humingi ng tulong sa Lord. Lahat tayo kailangan na ng tulong ng Lord. Pero hindi natin alam mga kapatid, sometimes, hindi mismong physical natin na kailangan ng tulong, kundi spiritual po natin. Especially sa ating mga bisita sa hapong ito po. It might be na kailangan mo ng tulong sa finances, kailangan mo ng tulong pagdating sa emotions, o sabihin natin sa relationship, pero hindi mo alam, may sumisigaw sa iyo. Sa kalooban mo, may sumisigaw ng help, SOS, help. Kasi po, naalala ko sa Acts chapter 16, verse 19, there was a man in Macedonia and he was shouting help. Sumisigaw ng help dito po kay St. Paul. Pero hindi po yung physical niya nangangailangan, kundi spiritual niya ang nangangailangan po. Kasi hindi alam na marami po sa mga tao sa ngayon na sumisigaw yung soul nila. Kailangan ng soul nila ng God. Kailangan ng salvation ng soul nila. At yun ay sinisigaw ng puso po nila, sinisigaw ng souls po nila. Pero hindi nila ma-detect. Akala nila itong physical na nangangailangan. Pero hindi nila alam yung heart nila. Pag sinabing heart, kasama po ang heart, mind natin sa souls. Yun po ang nangangailangan yung souls mismo po. At anong kailangan ito? They need mispa. Sinabi kanina na mispa is a place of repentance. Pero merong modern mispa po sa ngayon po na ginawa ng ating Lord 2,000 years ago. And that is at the cross of Calvary. Yun na po ang mispa sa ngayon po sa New Testament po, ang cross of Calvary. Kasi anuman ang kasalanan natin, kahit tayong patawarin po ng ating Panginoon. Kaya doon sa parte nga, alam ko sa lahat ng mga bisita na nandito, your attendance today is not an accident. Totoo, napunta kayo rito, pero hindi po aksidente. Dinala kayo ng Lord dito po. Kasi hindi mo alam yung soul mo sumisigaw ng help. Yung soul mo sumisigaw ng tulong, sumisigaw, pero hindi mo alam. Akala mo itong physical mo ang sumisigaw, physical mo nangangailangan. Oh yes, talaga nangangailangan yung physical mo, pero hindi mo alam, mas nangangailangan ang souls mo na hindi mo alam. Ang concentration natin nasa physical, na hindi mo alam nasa heart na doon na nanggagaling sa souls, yung sumisigaw ng help na yon, sa souls na nanggagaling. At sa hapong ito, naniniwala ko, tutugunin ka ng ating Lord. Pupunta ka sa Mispa, wala ibang kundi sa cross of Calvary. Ginawa ng Lord ang Mispa about 2,000 years ago when He died at the cross. Ang sinabi ng Bible, it's called the Gospel of Christ. Ang Gospel ng Lord is about the death of Christ. He died at the cross for you. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan po. And then He was buried and rose again on the third day. Yung pong lugar na yun, ang cross of Calvary, kasi sinasabing looking unto Jesus sa Hebrew chapter 12, yung pong looking unto Jesus, looking at the cross of Jesus Christ, which is the place of Mispa, the modern Mispa po sa ngayon, na nandun ang repentance po, na anuman ang kasalanan natin ay patatawarin tayo ng ating Panginoon. Yung pong paniniwala, ang number one po, you must believe. Yung mga Israelites po, naniwala silang tutulungan sila ng Lord at tilulungan sila ng Panginoon. Sa ngayon, kung maniniwala ka rin, natutulungan ka ng Lord, uunahin niya spiritual mo bago ang physical mo. Sabagat yun ang una dapat matulungan po. Yun ang unang nangangailangan sa iyo. Tutulungan ka ng Lord kung maniniwala ka sa araw na ito. Maniwala ka, you believe. You have to believe in the gospel of our Lord Jesus Christ. That He died for your sins and He was buried and He rose again on the third day. Nabuhay sa ikatlong araw. Paniwalaan mo yung tatlong yon. At yun ang daan para magkaroon ng katugunan ang mga souls natin, maligtas ang souls po natin. Sa ngayon, di maganda nagyayari. Sinesave natin, pilit ang physical natin, and there's nothing wrong about that. Ang kailangan po, ligtas ang physical. Pero mas iligtas natin, mas i-prepare po natin ang mga souls po natin. Kailangan makasiguro tayo no matter what. Ano man mangyari, lumindol, magyera, namatay tayo, sa Lord pa rin. Ang tuloy po natin, wala tayong talo. Pag ang souls po natin, na-secure natin, ang souls po natin ay, titsakin ko sa inyo, walang talo po. Victory tayo permi po. Pero yun po ay mangyayari. If you will believe, maniniwala ka sa gospel ng Lord na namatay siya at nilibing na buhay. But to believe is not enough. In the book of 1 Peter 4:17, sabi ng Lord,
what will be the end of those who do not obey the gospel of Christ. So we have to believe in the gospel of Christ, then we have to obey the gospel of Christ. But the question is, how to obey the gospel of Christ? Paano natin susundin? Namatay, nilibing, nabuhay siya. No, the keys of the kingdom of heaven were given to Saint Peter. At yung keys na yun po, walang iba kundi nasa Acts 2:38 po. Sumigaw mga kapatid yung isa doon. Alam ko sa physical sumigaw, pero yung heart niya sumisigaw, ang soul niya sumisigaw. Peter, what shall we do? Ano ang gagawin namin, Peter? Kasi yung soul nila nandoon. Talagang na-prick yung souls nila, nabagabag yung soul nila, nalalaman nila si Jesus Christ namatay, alang-alang sa lang kasalanan. Sumagot si Peter, binigay ang susi po. Number 1 key, you must repent. Acts 2:38. You must repent and everybody must repent. Kanina sinasabi ni Pastor Les, yung tunay na repentance po. You must have a remorseful spirit na talaga nagre-repent po. Dahil you want to turn around from, or turn from your sin o talikuran yung kasalanan talaga. At yan ang reason kanya ka pinapunta ng Lord sa hapong ito para magawa mo sa buhay mo yung tunay na repentance. Kaya sa parte yun, ano man ang kasalanan mo, kung magre-repent ka, patatawarin ka ng Lord. And it represents the death of Christ. And second, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Baptism is immersion, lulubog tayo sa tubig from head to foot po. Yun po ang paglilibing sa atin, Lord. Ililibing po tayo. And secondly, yung pong tubig na yun. Alam ko may nakikinig sa inyo ngayon, mga preachers. That water is the type of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Yun ang magkaalis ng mga original sin po natin. There's no other way para maalis ang original sin kundi ang blood ng ating Panginoon po. At yun ang type ng blood ng Lord. Kaya sinabi sa book of Acts 2:38, you must be baptized for the remission of sins. Sa Acts 22 sinabi, wash your sin. Baptize and wash your sins. In other words, ganun po katindi ang baptism po. Alam ko na baptize kayo nung bata pa kayo, winisikan kayo, hindi po yung baptism na yon. Yung baptism na i-immerse po tayo sa tubig, ilulubog po tayo para tayo inilubog sa dugo ng ating Panginoon po. Kaya pag-ahon po na, by faith, pag-ahon po natin, malinis tayo sa harapan ng Lord. Doon mo masasabi na ikaw ay prepare talaga sa harapan ng ating Panginoon po. And right after that, you're going to receive the gift of the Holy Spirit. Kung bless ka na Lord ngayon hindi marireceive mo ang Holy Spirit. And everybody needs the Holy Spirit because Holy Spirit is power. We need power. Living in this world without power, ako, kawawa po tayo. We cannot survive without the power of God. Kailangan natin ang power ng Holy Spirit, ang power ng God. Kailangan po natin para ma-endure natin lahat. Matagalan natin lahat yung mga nagaganap at magaganap pa sa world na ito. Kompleto binigay ng Lord. Andiyan po mga kapatid, pwede tayo mag-repent sa oras ito. Pangalawa po ay bautismo tayo sa pangalan ni Jesus. Hugasan tayo ng dugo ng Lord. At ang pangatlo po ay tatanggap tayo ng power. Kaya paglabas natin dito po ay kumpleto po tayo sa ating buhay. Save ang soul mo at yung pong kailangan mo sa physical, dagdag lang ng Lord sa atin. Idadagdag ng Lord sa atin yung blessing na yun. And how I wish na sana i-grab mo opportunities ngayon sa mga bisita po natin, i-grab natin ang pagkakataon na makuha natin sa araw na ito ang tunay na salvation po sa harapan ng ating Panginoon. Mangyayari lamang po sa ating lahat. Taas po natin dalawang kamay natin. Taas po natin. Pikit po natin ating mga mata. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. Pati kayo lahat nanonood sa television, mga bisita po natin, mga first timer po. Pwede kayo sumunod po sa panalangin ito. Amang banal na nasa langit, Amang banal na nasa sa oras pong ito, sa oras pong ito, patawarin mo kami tuwarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. sa lahat ng aming kasalanan. Maraming salamat po Maraming salamat sa pagkakataon binigay mo sa amin Pagkataong binigay na kami mo sa makapagsisi kami mga ng aming mga kasalanan. ng aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nananampalataya ako nananampalataya na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. krus ng Kalbaryo. Ikaw ay inilibing Ikaw ay nalibing. at sa ikatlong araw, At sa ikatlong ikaw ay nabuhay na magmuli. ikaw ay nabuhay na Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking ng tagapagligtas. aking tagapagligtas. At magmula sa araw na ito, Mula sa araw ikaw na po manguna sa aking buhay. po manguna sa Maraming salamat po. Maraming salamat. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, nakita niyo yung banner kulay green. Sumunod lang po kayo, sandali lang po yan. Sige po, diretso na po tayo.
So we are blessed sa message ng Lord. Ngayon po, dadako po tayo sa ating offertory message. 1 Samuel chapter 7, verses 8 to 9. So the children of Israel said to Samuel, "Do not cease to cry out to the Lord our God for us, that he may save us from the hand of the Philistines." And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. So makikita natin dito na hindi lang naman tayo dumaranas ng mga pagsubok, matinding pagsubok ang dinanas po ng mga Israelita, pero nangailangan sila ng tulong ng prophet of God, si Samuel. At nakita natin si Samuel ay nag-offer sa ating Diyos at sa kanyang offering, hinaluan niya ito ng iyak sa Lord, and then dumating ang tugon ng Panginoon. Kasi kung walang power yan, hindi yan gagawin ni Propeta Isaiah. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Naka-flash po sa ating screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And we are glad also to announce that the worship team is looking for passionate and committed individuals ready to use their gifts for God's glory. Auditions for vocals and band members happening on June 18, Thursday, 4:30 p.m. at Mayon Studio. Scan the QR code to sign up or visit the info booth at the entrance to fill out a ministry form. As early as now, please block your schedule for our next congregational fasting and prayer, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. And we are also inviting all businessmen and professionals together with their families for the ABC Night, a Father's Day special on June 24, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Isang palakpak naman po sa mga ABC natin. Lord God in heaven, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na to na kami po ay pinagpala mo. Tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming mga sarili, Lord. Sapat-sapat na, Panginoon, ang pinakita mo sa amin kung paano pinagtagumpayan ng mga Israelita ang kanilang problema against sa kanilang kaaway, Lord. Kung paano publicly, Lord, ay nagsisi sila sa kanilang kasalanan. Sinira nila, Panginoong, mga idols nila na kinagagalit mo. Tumalikod sila sa kasalanan. And Lord God in heaven, nakita namin, Lord, ang kanilang pag-aalay at saka sila umiyak sa inyo, Lord, ng help, Lord. Salamat na maraming sapagkat tinuruan mo po kami na ganoon din, O Diyos, na kailangan namin din na meron kaming isang propeta sa aming mga buhay na tumulong din si Samuel, Lord, sa pag-aalay at sa pananalangin at sa pag-iyak sa inyo. Kaya dumating ang tulong at sila po ay nagbogi. Nawa, gawin mo ito sa aming mga buhay. Kung mayroong mga problema ang iyong mga anak, Lord, dalangin namin na tulungan mo, ipamuhay ang salita ng Diyos, sapagkat alam namin, Lord, na kayo ay magpapakita sa amin, Lord. Walang hanggan, kahit ganong kahirap, kahit ganong kalayo, tutulungan mo kami. Pagpalain mo mga anak mo mula ulo hanggang talampakan, Lord. Pagpalain mo mga pisikal na mga katawan, huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases. Ganon din po, Lord, patuloy na i-boost mo masaganang pagpapala, O Diyos, pagdating sa financial. Pagpalain mo rin ang bansang ito, Panginoon, ganun din po, O Diyos. Lahat po ng mga lumapit sa harapan upang tumanggap sa inyo, panatilihin mo, Lord, sa gawain. Huwag mo pabayaan na mahatakpan ni Satanas palabas, kundi tulungan niyo po silang makapasok na lubusan sa iyong kaharian. Ingatan mo pong bawat isa, sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders.
You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. To all Servants Force workers who completed the ministry policy orientation, don't miss the 2026 Pledge of Commitment to be led by Bishop on June 10th, Wednesday, 7 p.m. at UP Bahay ng Alumni. See you there. Fast with godly intention, pray with divine persuasion, and deepen your faith as you hear testimonies from our congregation. Join us for our congregational fasting and prayer happening on a new date. See you on June 13th, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw Trade Hall. Do you have a passion for music and a heart to worship the Lord? The worship team is inviting aspiring vocals and band members to audition. If you can play keyboard, acoustic guitar, drums, or bass, this could be your opportunity to use your God-given talent for His glory. Join the audition happening on June 18th, Thursday, 4:30 p.m. at Mayan Studio, located at 421 Mayan Street, Salvacion, Quezon City. Simply scan the QR code to sign up or visit the info booth every Sunday to fill out a ministry form. To all official participants of the Jet 1 FC Advanced Practicals training, another exciting session awaits. Let's build on what we've learned and level up our skills together as we gather on June 20, Saturday, 9 a.m. at Alveo High Park. Registration fee is 700 pesos per head. To all businessmen and professionals, celebrate and enjoy a special Father's Day edition of ABC Night with your families this June 24th, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Register now for 1,500 pesos per head. We can't wait to spend this wonderful evening with you. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ discipleship program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us, follow JCTGBTG social media pages today, and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join.
Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.